A day in my life. Umpisahan natin ang 2025 with healthy habits and quality time. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ganap nga mga kabads, pero hindi naman talaga nangyari ngayon. At dahil 2025 na nga, umpisahan natin ito with healthy habits. At para mas maging masaya and productive ang taon natin, kailangan alagaan natin ang ating katawan. Pero sa totoo lang, may sakit po yung nagvo-voice over ngayon. Pero alam nyo ba, hindi talaga biro yung na-experience ko nung saktong salubong nung New Year. Sabi ko pa naman sa sarili ko, parang nagbabago na ako, parang chill lang ako sa lahat ng kilos. Yun pala, masama talaga yung pakiramdam ko. At ito na nga, naglalaro na kami ng badminton ni Mama. Sa totoo lang, plano ko na talagang maglaro ng badminton nung Friday hapon pa lang. Pero hindi nga natuloy dahil nag-Starbucks pala kami at pumunta ako kay Papa. At paggising ko nga ng Sabado, nakita ko si Mama nagising na at nag-aayos nga ng lamesa. At tinanong ko nga kung may gagawin siya. Sabi niya nga, meron siyang klase ngayon at magre-report siya. By the way, teacher nga rin si Mama and major in TLE, kaso nagtuturo siya sa elementary. At ngayon nga, nagmamaed siya. At ganun pa man, buti na lang pinagbigyan ako ni Mama na maglaro kami ng badminton. Diyos me, itong mga oras na ito, kinukuha nga namin yung shuttlecock. At dito nga, binawal na ako ni Mama na kunin yung shuttlecock dahil marami naman. O diba, kayaman na. Sa totoo lang, habang tinitignan ko nga itong video na ito at ine-edit, kinikilig ako. Dahil parang kailan lang binubuhat-buhat ako ni Mama at inaalagaan. O bakit naiiyak yung nagvo-voice over? Alam mo yun, alam naman natin sa sarili natin that we're not a perfect daughter and hindi rin siya perfectong ina. Perfecto? Okay, perfect. Perfecto. O, kinorek ko na po yung sarili ko para sa mga magagaling nating manonood. Charis. Charis lang. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, gusto ko talaga positive lang dapat tayo sa mga video natin. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga negatibo at katoksikan sa buhay. Dahil alam naman natin, minsan hindi talaga maiiwasan pag sinabi nilang teacher, parang perfect ka dapat. Naku, ito po ang sasabihin ko po sa inyo, hindi po talaga ganun. Parang mga estudyante rin po tayong mga nag-aaral. Sa araw-araw na pamumuhay natin sa bawat pagtuturo po, meron tayong bagong nalalaman. At minsan, sa pagkakamali natin, mas dun tayo natututo. O siya, lumipad na naman yung topic ko. At ito na nga kanina, di ba pinag-uusapan natin si Mama ko tapos ako? Hindi naman po sa itinataas ko yung nanay ko, pero pag-usapang pagiging totoo at natural, si Mama po ang masasabi ko. Napakasimple niya lang sa buhay at hindi materialistic. Alam mo yon, napaka-pure and genuine. Pero ulitin ko, hindi po siya perfect. Ay oo nga pala, naalala ko may isang nanay dyan parang nalibang kaka-order sa Temu. Pero sa totoo lang talaga, mas nagka-count kay Mama yung quality time. Ito yung nakakatuwa sa pamilya namin. Mas nagmamatter paano kami nag-grow sa buhay namin, paano kami nakakatulong sa tao, at paano yung pagiging mabuti. At kahit maliit na bagay, kailangan matuto kaming mag-appreciate. At higit sa lahat, laging magpakumbaba at magpatawad. O diba, ang ganda ng paglalaro namin ng badminton, ang dami ko nung na-share sa inyo. At dito nga dahil tumataas na yung sikat ng araw, pumasok na kami ni Mama sa bahay. Pagpasok nga niya, naisip na niya maglinis, pero ako, nag-workout at nagsusumba. Masasabi ko na lang talaga, grabe yung sipag ni Mama. Mga ilang minuto nga, pinalayas na ako ni Mama ko at pinapasok sa kwarto ko dahil nga mag-uumpisa na yung klase niya. At pagkababa ko nga, nakita ko si Mama nag-uumpisa na mag-report. Pero kung ako lang siya, siguro hindi na ako nakapaglaro ng badminton at nakapaglinis. After ko nga maligo at may iba't iba pa akong ginawa, natulog muna ako. At pagkagising ko nga, may naalala ako na dapat palang gawin. At hindi pwedeng tanggalin talaga sa buhay ko itong kape. Tuwing pagkagising ko nga, lagi kong hinahanap ang uminom ng kape. Dahil kapag hindi nga ako umiinom, feeling ko nalalamigan yung sikmura ko. At dahil nabuhayan na ako at nagkaroon ng energy, naglinis naman ako ng kwarto. Sabi nga nila, no, malayo na pero malayo pa. Alam nyo ba yung unang itsura ng kwarto ko noon? Gumagamit ako ng mga iba't ibang kortina para matakpan yung itsura ng semento ng bahay. Pagkatapos, hindi pa nun aircon, kundi air continuous. Kapag umuulan, may mga pumapasok na tubig at nababasa nga yung mga tela. Sabi nga, wag nating madaliin ang lahat, pero wag tayong ihintong mangarap at kumilos. And praise God, napaayos ko itong kwarto ko simula nung nagtrabaho ako at nagtututor na. Sa totoo lang, napakalaking tulong din sa akin ng pagtututor. Iisipin nga, mas malaki pa yung nakukuha kong sweldo kesa sa teacher 1. Kaya malaking pasasalamat ko din sa mga parents na nagtiwala sa akin. At sobrang namimiss ko rin nga yung mga cutie ko. At dito nga yung mga ibang nakikita nyong gamit. Nagkaroon nga ako ng mga ganito dahil sa pag-a-affiliate at pagpo-promote. Kaya malaki rin yung pasasalamat ko sa mga followers ko sa TikTok. Dahil sa kanila, maraming brand na nagtitiwala sa akin. At syempre, nagpapasalamat din talaga ako sa mga brand na nagtitiwala. Lalo na yung mga VA o yung mga assistant na nakakausap ko. Grabe, nagpapasalamat ako sa pag-assist nila sa akin at mahabang pasensya. Dahil minsan nga, hindi ako nakakasunod sa schedule na pinag-usapan. Lalo na nga nung na permanent na ako at nag-a-adjust ako. Kaya may mga time talaga na
nalilate ako sa pagpopost. Pero buti na lang talaga, patuloy pa rin silang nagtitiwala sa akin at mga pinadadalhan pa rin. Kaya maraming salamat po. At pagbaba ko nga, gabi na pala. Dito nga naabutan ko si mama at yung kapatid ko na nag-uusap tungkol sa thesis. Nagti-teacher din yung kapatid ko and graduating na nga siya ngayong taon and major in Filipino siya. At sa mga oras ng ito, wala na munang pansinan, iiwan ko na muna sila. At dahil medyo masama pa nga yung pakiramdam ko, nagkikrave ako nitong noodles. At nandito nga ako ngayon sa trono ko. Ibig sabihin nun, nagtatrabaho ako, naggagawa ng DLL and PowerPoint. At ito rin yung season sa paggawa ng mga grading sheet, summary sheet, at kung ano pa. At bilang isang teacher, aminin talaga natin, minsan talaga nagagamit rin yung mga weekends natin para sa trabaho. Pero depende naman yan sa atin, paano tayo mag-manage ng time. Alam nyo ba, nung college ako, parang gusto ko lagi ako yung nauuna, parang laging maayos yung mga ginagawa ko. Pero unti-unti, nagtataka talaga ako sa sarili ko, parang hilig ko nang mag-rush. Hindi naman totally sa ganun. Alam mo yon, minsan may mga ipapa-edit pa, may kailangan palang ayusin, di nasayang lang yung print ko. Charis, pero sa totoo lang talaga, parang gusto ko lagi, sure ako sa gagawin ko. Magtatanong na muna ako o kaya gusto ko makita yung mga ginawa rin nila. At dahil nasayang na naman ang 6 na minuto nyo, itatapusin ko na itong video. At nasan kaya yung healthy habits na sinasabi mo dito sa video, te?